Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bago natin dakuin ang ating balitaan ay syempre tulad ng mga nakaraang edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, maging ng ibang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ay atin pa rin pong tinututukan ang sitwasyon sa gitnang silangan, sa gitna ng tensyon sa naturang rehiyon at lalong-lalo na ang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa na apektado po ng sigalot na iyan. At kabilang po sa mga bansang ito ay ang Saudi Arabia, kaya naman minarapat po natin na balikan ang bansang Saudi Arabia sa pamagitan ng ating magiging panayam sa ating Chargé d'Affaires mula sa Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Walang iba kundi si Ginoong Dean Jason N. Ariola. CDA Ariola, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa iyo, Steph, at magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga manonood sa pamamagitan ng inyong live stream. At ako'y syempre nagpapasalamat sa pagkakataong makapagbahagi po ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga kababayan. Saan man po sila sa mundo at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dito po sa Saudi Arabia. Maraming salamat po CDA Ariola sa pagbibigay niyo po ng panahon para kayo po ay makasama namin dito sa programa. Unang-una po CDA Ariola, ano po ang sa ngayon ang pinakahuling sitwasyon sa Saudi Arabia kaugnay ng umiiral na tensyon ngayon sa gitnang silangan at paano po ito nakakaapekto sa mga kababayan po natin na naninirahan at nagtatrabaho sa naturang bansa? Sa ngayon po, sa pangkalahatan, nananatiling kalmado at stable ang sitwasyon dito sa kaharian. Siyempre po, hindi po may iwasan na ang ilan po natin mga kababayan ay magkaroon ng kaunting kaba, kaunting nervyos, dahil po sa mga nababalitaan po nila sa internet, sa social media, at yun din pong siyempre mga nangyayari po sa ating mga karatig bansa. At hindi po immune ang Saudi Arabia sa mga pag-atake po. Nakakaroon din po ng mga pag-atake dito araw-araw magmula po nung simula ng Marso. Sa kabutihang palad po, sa karamihan po sa mga pag-ataking ito ay napigilan naman po ng mga otoridad ng Saudi Arabia. CDA Ariola, gusto lang po namin na malaman, ano po bang mga, just for the information lang po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pamilya dito na nasa Pilipinas. Ano po ba yung lugar na talagang pinaka-apektado nitong mga ginagawang pag-atake ng Iran sa within the Gulf countries po?
Particular naman dyan sa Saudi Arabia. Ang mayorya po ng mga pag-atake nakasentro po dito po sa Riyadh region, no, kung saan po malolocate ang capital city, no, ng Saudi Arabia, ang Riyadh, at ang eastern region, no, ang pinakamalaki pong probinsya sa Saudi Arabia. Ang kadahilanan po nito dito po kasi sa Riyadh region, matatagpuan po dito yung Prince Sultan Air Base, at pati na rin po syempre yung diplomatic quarter dito sa Riyadh, kung saan po nandun ang US Embassy, no? Samantalang sa sa Eastern region, nandun po yung mga oil refinery, lalong-lalo na po yung sa Saudi Aramco na nasa Ras Tanura. Yun po yung obserbasyon po namin base po dun sa mga official na report na natatanggap namin mula sa mga otoridad ng Saudi Arabia. At dahil nabanggit niyo po itong mga lugar na ito ay although for sure naman na merong lumapit sa ating embahada diyan sa Riyadh ay ano po yung mga karaniwan po na concerns po although sabi niyo nga po na syempre hindi naman lahat ng lugar ay talagang apektado at may mga kababayan pa rin tayo na nananatiling kalmado, of course dahil may assurance po na sila ay protektado diyan sa Saudi Arabia. Pero ano po yung mga concerns o pangangailangan na nakakarating po sa ating embahada sa Riyadh? Sa loob lamang po ng 2 linggo, syempre may mga natanggap na po tayong mga mangilan-ngilang mga katanungan tungkol sa repatriation at saka sa contingency plan na rin ng embahada o pasuguan, no? Ano daw ang gagawin nila kung sakaling magkaroon ng gulo. Syempre po, ang tugon naman po natin karaniwan tugon po natin sa mga katanungan yan ay pagdating po sa repatriation, parati naman pong handa ang ating embahada, no, sa pamamagitan po ng ating mga migrant workers offices na tumugon po sa mga repatriation requests sa normal na proseso, no. Dahil sa ngayon po, wala pong alert level na nakataas para po sa Saudi Arabia. At doon naman po sa contingency plan, dahil din po sa wala pa pong alert level sa ngayon, hindi pa po ito na-activate. Pero nandiyan po siya at patuloy po yung aming pag-assess o pagre-review sa contingency plan para po sa mga adjustments na kailangan gawin, no? Kung sakaling dumating tayo sa punto na kailangan po itong ipatupad. Si De Ariola, dahil nabanggit po natin yung mga kumbaga repatriation ay base po sa pinakahuling datos po na nasa inyo diyan sa ating embahada sa Riyadh ay ilan na po ang ating mga kababayan na pinili na po na magpa-repatriate? Sa ngayon po, nasa mahigit po sa 200 yung pong mga nagpatulong po, no, para po sa repatriation. Pero ito po hindi po dahil sa tensyon ngayong nangyayari dito sa rehiyon. Dahil po ito sa pagkakaantala ng kanilang mga flight, no? Dahil po marami po sa kanila on final exit na, at samantalang yung iba naman po ay magbabakasyon sa Pilipinas, ano? Ito po mga humiling po ito na mapauwi, kasama na rin po sila dun sa mga napauwi po dun sa unang chartered flight po galing sa Riyadh, no? I think hindi po actually over 200, I think over 300 po, no? Lahat. Kasama po rito ang mga ang mahigit 200 mula po sa Riyadh region at mahigit sa 100 naman mula sa Eastern region.
Mm. Kumbaga, CD Ariola 'no, kasi nabanggit niyo na hindi naman ito yung kumbaga yung mga naantala lang po na flights o yung mga talagang pabakasyon na dito sa Pilipinas o yung talagang exit na sila 'no. Kumbaga itong mga kababayan natin na ito, lalo na yung mga nagbakasyon, ay may tsansa pa na bumalik sila diyaan sa Saudi Arabia, hinihintay na lamang na humupa ang, tensyon. Tama po ba yun, CD Ariola? Opo, para po dun sa mga umalis na hindi naman po on final exit, may pagkakataon pa naman po sila na makabalik sa kanilang mga employer, no? Mari po syempre nilang para po sa mga may agam-agam tungkol po dito, mari po sila kumonsulta sa ating migrant workers office dito sa Riyadh at sa Eastern Region at sa Jeddah na rin, no? Na nasa jurisdiction ng konsuladong panlahat ng Pilipinas sa Jeddah. Or di kaya sa mismong DMW po, sa Department of Migrant Workers po sa Pilipinas. Mm, mm. Samantala, CD Ariola 'no, dahil nagbanggit tayo ng mga numbers 'no, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa na nakikinig sa atin ngayon, ilan po ang tinatayang bilang ng mga Pilipino o OFWs na kasalukuyan po na nasa Saudi Arabia? Sa ngayon po, sa huling tala po ng pasuguan o embahada, nasa mahigit po sa 800,000 ang ating mga kababayan dito. At syempre, karamihan po sa kanila ay mga OFW. At marami din po sa kanila, kasama po yung kanilang mga dependent, no? Kanilang mga asawa at mga anak dito sa Saudi Arabia. Mm. Saan-saan po bang larangan silang, kumbaga, yung pinapasok po ng ating mga kababayan na nandyan sa Saudi Arabia? Ano po, sa ngayon po, iba't iba po yung trabaho ng ating mga kababayan dito. Ngunit malaking porsyento pa rin po nito ay mga household service workers, no? At iba pang mga trabahador na nasa services related sectors. Meron din po sa mga professional, meron din po tayong mga nasa professional services, no? Kagaya po ng mga nurse, mga engineer, at mga architect at mga dentista, no? Meron din po nasa corporate sector, no? Bagamat sa mga nakalipas na taon, napansin po namin na unti-unti pong bumababa yung bilang po ng ating mga OFW sa ilang mga sektor dahil po sa tinatawag na Saudization or nationalization of employment po dito sa kaharian. Sa ngayon, CD Ariola, ano-ano po yung mga current advisories o paalala ng ating embahada sa ating mga kababayan tungkol sa pag-iingat, pagbiyahe o paggalaw sa loob po ng Saudi Arabia? Kabilang po dito, Steph, ang paalala po natin sa ating mga kababayan na parating maging mapagmasid, makinig sa o mag-monitor sa mga official sources ng impormasyon, kagaya po ng mga abiso po mula sa amin at sa konsuladong panlahat ng Jeddah at sa mga otoridad po dito sa Saudi Arabia. At kamakailan lamang po naglabas din po kami ng advisory tungkol po sa emergency alert system ng Saudi Arabia. Ito po yung alert system nila kapag ka po may nagbabadyang panganib. Ito po ay maririnig sa pamamagitan ng inyong smartphone. Meron pong 3 klaseng tunog na kailangan pong makabisa ng ating mga kababayan, no, para po malaman nila kung may nagbabadyang panganib, kung mayroong panganib na nagaganap sa kasalukuyan at kung patapos na po ito. Samantala, CDA Ariola, kasi hindi naman po lingid no sa ating kaalaman na
syempre talamak pa rin po, no, ang tinatawag po natin na misinformation at disinformation sa panahong ito, at masasabi natin na ito yung hindi naman talaga kailangan, no, na mangyari na sa gitna ng isang kaguluhan tulad ng nangyayari sa Middle East. Meron po ba nga mga paalala ang ating embahada patungkol po sa paglaban kontra sa disinformation, misinformation sa panahong ito? Siyempre po, Steph, nananawagan ako sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia na huwag pong iwasan po natin na magkalat ng mga hindi beripikadong larawan o litrato, video at impormasyon, no? At pinagbabawal din po dito sa kaharian ang pagkuha po ng larawan o ng video ng walang pahintulot po nung pong subject o subheto nung larawan o nung video. May karampatan po itong parusa, no, na sa pagkakatanda ko po kasama rin po ang pagkakakulong at saka multa. Maging sana po lahat po tayo dito sa kaharian maging bahagi po ng mga pagkilos para po mapanatiling kalmado at panatag ang kalooban ng lahat. At maging responsable po sa paggamit po ng social media at ng teknolohiya. Dahil ang mga bagay po ito ay naimbento para po sa kabutihan po nating lahat at hindi po para sa kasamaan. Samantala, CDA Ariola, no, moving forward po, no, ay kumusta naman po ang pakipag-ugnayan ng ating embahada sa ating Filipino community organizations within Saudi Arabia? Paano po ba kayo nakikipag-coordinate with them, no? Lalong-lalo na syempre may kanya-kanyang miyembro itong mga organization na ito. Sa ngayon po, informal po yung ating mga ugnayan sa ating pong mga kababayang namumuno sa mga organisasyon. May mga kusa pong lumalapit po sa atin, nagpapadala ng mensahe o mismong tumutungo dito sa pasuguan, ano? Kami naman po dito, parati po naming ibinabahagi yung assurance sa kanila na nakabantay po kami na minomonitor po namin ang sitwasyon dito sa kaharian at nakaantabay po kami para magbigay ng agarang tulong sa kanila kung kinakailangan. At syempre, nandito po kami para tumugon sa mga katanungan nila tungkol sa repatriation, tungkol sa yung pagiging handa ng embahada na ipatupad yung contingency plan at iba pa na may kinalaman sa seguridad dito sa kaharian. Samantala, CDA Ariola, kasi syempre ongoing po, no, yung tinatawag po natin na overseas voting registration. Sa ngayon, no, sa gitna ng tensyon sa Middle East, no, at of course sa sitwasyon na mismo diyan sa Saudi Arabia, kumusta po ang takbo nitong overseas voting registration para sa ating mga kababayan diyan? Naapektuhan ba o hindi naman po masyado? Sa tingin po namin ay normal pa rin po yung pong daloy ng mga aplikante na gusto mag-avail ng mga serbisyong may kinalaman po sa overseas voter registration. Sa ngayon po, no, as of today, magmula po nung nagsimula kami magpatupad ng mga ganitong serbisyo may kinalaman sa overseas voting noong Disyembre, nakakalap na po kami, nakapagserbisyo na po kami sa 480 na mga aplikasyon, no? 480. Ang daily average po namin ng mga aplikante na tumutungo po sa embahada
o pasubuan, no, para po sa overseas voter registration related services ay 7. 7 po sa bawat araw, no? Mm, mm. Siguro 'no, kaugnay pa rin po nito, CDA Ariola, ano na lamang po 'no, yung paalala ng embahada sa mga Pilipinong nais magparehistro bilang, overseas voters habang, nagpapatuloy po itong, tensyon sa rehiyon. Siyempre po, unahin po muna natin yung ating seguridad, no? Kung meron pong kung tumutunog po ang inyong smartphone at merong alert, no? Sundin niyo lamang po yung mga tagubilin po ng gobyerno ng Saudi. Depende po dun sa klase ng alert niyo matatanggap, no? Yun po muna ang unahin ninyo bago ang pagpaparehistro. Pero kung wala po, kung wala pong tumutunog, kung wala pong abiso mula po sa gobyerno dito o mula po sa amin, normal lang po, nagpapatuloy po ang aming pamamahagi ng serbisyo dito sa Pasugwa ng Pilipinas. Tumatakbo po yung aming serbisyo magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wala pong lunch break. Kaya po mas maikli po yung oras, no? Dahil po Ramadan ngayon dito sa Saudi Arabia, inoobserba po ang Ramadan. Kapag natapos na po ang Ramadan at dumipas na po ang Idil Fitr, babalik po kami sa normal na schedule na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala pong lunch break po yun. Siguro, ito na lamang po 'no, bago yung, siyempre reminder sa mga contact, details na maaaring, kontakin ng ating mga kababayan diyan, ay yun nga po 'no, marahil ay may nakikinig sa atin na kapamilya po 'no ng ating mga, overseas Filipinos, diyaan sa Saudi Arabia. Ano naman po ang mensahe niyo 'no sa mga mahal sa buhay ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia na marahil ay, siyempre 'no dahil, kumbaga marahil ay overwhelmed sila sa mga balita 'no, na kanilang, nakikita lalo na sa social media. Pero ano po yung assurance na mabibigay po ng embahada sa mga kababayan po nating ito? Para po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas at saka sa ibang lugar sa labas ng Saudi Arabia, nais po namin magbigay ng assurance sa inyo na nakabantay po kami sa sitwasyon po ng ating mga kababayan dito po sa Saudi Arabia. Nakatutok po kami sa mga abiso, sa mga impormasyon po na nanggagaling po sa mga otoridad dito. Patuloy din po ang pakikipag-ugnayan namin sa gobyerno dito at pati na rin po sa aming mga counterpart sa diplomatic community para po sa impormasyon na makakatulong po sa amin sa aming assessment ng sitwasyong pang-seguridad dito at para din po malaman kung ano po mga pinakamainam na paraan para po mapag-igting pa po namin lalo ang aming mga serbisyo po sa ating mga kababayan sa ganitong klaseng sitwasyon, no? May alert level man po o wala. Mm. At, siyempre 'no, bilang bahagi po ng, inyong, panghuling mensahe sa ating mga kababayan na nasa Saudi mismo, ano po ang mga contact, details na pwede po nilang, kumbaga maging sandigan po 'no, just in case na kailangan po nila ng, tulong, kailangan po nilang, magpa-repatriate or, kung may inquiry man po sila 'no, tungkol sa nangyayari ngayon sa naturang bansa. Go ahead po, CDA Ariola. Sa mga kababayan po nating OFW na may na nais pong humingi ng tulong po, nariyan po siyempre ang hotline ng ating Assistance to Nationals, na naka-display po ito sa ating website riyadhpe.dfa.gov.ph at sa Facebook page po natin, Philippine Embassy in Saudi Arabia. Nandun din po, naka-display din po doon sa Facebook at saka
website po natin, ang hotline numbers po ng migrant workers offices dito sa Riyadh, sa Eastern Region, at pati na rin po sa Jeddah. At yun din pong ATN hotline po ng Philippine Consulate General o Konsuladong Panlahat natin sa Jeddah, nandun din po sa ating Facebook page. And with that po, maraming salamat po ulit, CDA Ariola, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo, at syempre, stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Saudi Arabia. Maraming salamat, Steph, at mabuhay ang inyong programa. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang ating Chargé d'Affaires mula sa ating embahada sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Walang iba kundi si Ginoong Dean Jason N. Ariola. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, mas marami pang chartered flights ang inoorganisa ng gobyerno para alalayan ang mga overseas Filipino worker o OFWs na nais nang makauwi sa Pilipinas dahil sa nangyayaring Middle East crisis. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, handa rin ang pamahalaan na tulungang makauwi ang iba pang distressed OFWs. Nakadalawang batch na ng OFWs mula gitnang silangan ang napauwi sa bansa sa pamamagitan ng chartered flights. Meron pa mga nakaabang na succeeding flights, so there will just be an appropriate announcement for each, no? But rest assured, there will be chartered flights to be mounted. So we will announce as they come along. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaasahan sa mga susunod na araw ang pag-uwi sa bansa ng unang batch ng mga Pilipino na marerepatriate mula sa Kuwait. Ayon kay OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, nasa 50 Pilipino mula sa Kuwait ang nakatawid na sa Riyadh at inaasahang darating sa Pilipinas. Una nang sinabi ng OWA na hindi madali ang repatriation process dahil kailangan pang kumuha ng exit clearance, exit visa at transit visa bago makasakay ng flight pauwi ng Pilipinas ang mga OFW. 50 ng ating kababayan, unang batch po mula sa Kuwait ay naitawid na at nasa Riyadh na po at inaasahan natin na babalik po sa ating bansa in the next coming days. OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, karagdagang siyam na overseas Filipino workers o OFWs ligtas na nakatawid sa Taba Border Crossing. Narito si J. Mark Dagala para sa balita. Ligtas na nakatawid mula sa Israel ang siyam na overseas Filipino worker patungong Taba Border Crossing, kasunod pa rin na nagpapatuloy na sigalot sa gitna silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakatawid ang mga naturang OFW sa tulong na rin ng one country team na kinabibilangan ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Migrant Workers Office at ng OWA. Pagdating sa Taba Border, sinalubong sila ng mga kawani ng Embahada at ng Rapid Response Teams mula sa DMW at OWA at kasalukuyan na rin sinasaayos ang kanilang mga flight pauwi ng Pilipinas. Sa kabuuan, naabot sa 68 Pinoy ang natulungan ng pamahalaan na makalabas sa Israel. 25 sa mga ito ay mga OFW na nagtatrabaho bilang caregiver at hotel workers, habang 43 naman ang mga turista, pilgrim at estudyante. Para sa Bago Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, handa ang Singaporean government na tumulong muli sa iba pang Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Magugunitang umalalay ang Singapore sa repatriation ng 24 na OFWs mula Jeddah na bigong makakuha ng outbound flights dahil sa limitadong biyahe bunsod ng Middle East tensions. Kinumpirma mismo ni Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C., sa programang Bangon Bayang Mahal na tutulungan ang iba pang mga apektadong Pilipino sa sandaling may susunod na flights ang Singaporean government. The answer is yes. Our first priority is always Singaporeans, of course, but once we have catered for them, we're very happy to help those who need help. This is really the spirit of solidarity, the ASEAN spirit of friendship and partnership. You know, in past crises, other countries have helped Singaporeans return home. So we're very happy to do the same when we can. Si Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak naman ng Department of Health o DOH na mabibigyang prioridad ang mga umuwing OFW sa mga ospital ng kagawaran. Ayon kay DOH Undersecretary Gloria Balboa, sang-ayon sa direktiba ni Health Secretary Ted Herbosa, ay nagtalaga ng OFW beds para lamang matiyak na matutukan ang kalagayan ng repatriated OFWs. Kasama ang DOH sa mga ahensya ng pamahalaan na sumalubong sa mga nai-repatriate na mga Pilipino mula sa Middle East. Ilan sa serbisyo nito ay psychosocial counseling, medical check-up at prenatal services sa OFWs. Kung kailangan ma-admit or kung ano man, meron po tayong zero balance billing na mapaprioritize po sila. Meron pong direktiba na po ang ating Secretary Teodoro Herbosa na meron dapat ng OFW beds. That means mapaprioritize po sila sa kanilang pangangailangan and covered. Yung zero balance billing naman ay para sa lahat po yun, basta basic accommodation po sila. DOH Undersecretary Gloria Balboa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, iniimbestigahan na ng Philippine Diplomatic Missions sa United Arab Emirates o UAE ang mga ulat ukol sa pagkaaresto ng 2 Pilipino sa Dubai dahil sa umano'y pagre-record at pag-share ng mga videos ng mga pag-atake. Ayon sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai, nirerespeto nito ang soberanya ng UAE at karapatang magpatupad ng national security, cybercrime at public order laws. Pinaalalahanan nila ng UAE authorities ang publiko na isang criminal offense ang pagbabahagi ng misleading o fabricated security-related content kabilang ang mga video ng air defense interceptions, pag-atake sa landmarks o AI-generated false footage. Pinakukumpirma naman ng Philippine Embassy at Consulate General sa UAE ang tungkol dito at hiniling ang detalye sa pagkakakilanlan, status at legal circumstances na kinasasangkutan ng 2 Pilipino. Pinapayuhan din ng mission stations ang mga Pilipino na mag-ingat sa kanilang digital activities at iwasang mag-record, mag-post o magkomento sa hindi beripikadong usaping pang-seguridad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, ikakasa ng gobyerno ang job fair para sa mga OFW na umuwi sa bansa dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bahagi ito ng reintegration support ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Asahan din na niya ang iba pang tulong ng gobyerno para sa mga uuwing OFW na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Magpapa-job fair din tayo, local and overseas jobs sa mga nanunumbalik na kailangan magkaroon ng bagong trabaho. Meron ding livelihood, yung nabanggit ko nga, DTI, DOT, DA. And then yung TESDA, DG Kiko Benitez, sa pagpupulong ng reskilling and retooling. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi nakikita ng isang ekonomista na sisirit sa $200 kada bariles ang langis sa world market sa kabila ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East dulot ng military operation ng Amerika at Israel sa Iran. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na kahit volatile o pabago-bago ang presyuhan ng gasolina sa merkado, speculative lamang ang pag-akyat ng presyo ng langis sa world market na $200 per barrel. Ayon pa kay Ricafort, umaabot lamang sa $130 per barrel ang langis sa kasagsagan ng Russia-Ukraine war noong 2022 at hindi na ito umakyat pa. Sa kasalukuyan, naglalaro ang presyo nito sa world market mula $80 hanggang $120 per barrel. Well, I think it's too speculative to really say if the prices would spike up. But now, last Monday, a week ago, the high was 119, but it was very volatile back then, almost $120. But now, it has gone down since then. It even went down to 80 levels around middle of last week, only to bounce back again to 90s level near 100. So I think it's kind of far-fetched to, well, for time and again, we have been experiencing these kinds of similar situations. Even a few years back, especially 4 years ago, the start of the Russia-Ukraine war. That's right. There were already speculations such as those, but it's not happening because the peak in the Russia-Ukraine war was only $130 per barrel. That was March of 2022. So that was 2 weeks into the Russia-Ukraine war. Then it fell to below 100 thereafter. So it's only a short period of time. Ekonomista na si Michael Ricafort. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kamara raratsyada sa pagpasa ng 4 na LEDAC bills at suspensyon ng excise tax sa langis bago ang mahal na araw o ang Holy Week break ng Kongreso. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Target na mababang kapulungan na aprubahan ng 4 na karagdagang LEDAC priority bills bago ang nakatakdang Holy Week break ngayong linggo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, kabilang sa mga inaasahang papasa sa ikatlong pagbasa ang Travel Tax Abolition, Digital Payments Act at mga amyenda sa Tertiary Education Act at Presidential Merit Scholarship. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng Kamara na mailapit sa pagsasabatas ang 17 mula sa 52 priority measures ng administrasyon upang makapaghatid ng agarang serbisyo sa publiko. Dagdag pa niya, pinagsisikapan ng Kamara na maipasa ang mga LEDAC measures dahil alam ng bawat miyembro na kapag naging ganap na batas ay makatutulong ito sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na ngayon kung kailan tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa hidwaan sa Middle East. Kasabay nito minabadali na rin yung pagpasa sa House Bill 8418 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o babaan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ang nasabing panukala ay sinertipikahan bilang urgent ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang magsilbing mabilis na tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East.
East. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa Kamara pa rin tayo, Party List Solon nanawagan para sa agarang pagsuspinde ng value-added tax o VAT at excise tax sa langis dahil sa mataas na presyo ng diesel. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Nanawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordonez na agarang suspindihin ng pamahalaan ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Ordonez, may mga gasolinahan na naniningil ng umaabot sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel na direktang nakakaapekto sa mga pampublikong sasakyan o PUVs na diesel ang pangunahing gamit. Sinabi ng mamabatas na bagamat malaki ang mawawalang kita sa gobyerno kung sususpindihin ang mga buwis sa langis, mas makakabuti ito kaysa naman na pasanin ng mga pamilyang Pilipino at maliliit na negosyo ang bigat na ng napakataas na presyo ng krudo. Iminungkahi rin niya na maaaring bawiin ng gobyerno ang mawawalang kita sa ibang mapagkukunan at sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga hindi kritikal na proyekto at programa ng pamahalaan. Iginit na din ni Ordonez na hindi dapat bawasan ang mga benepisyo ng mga senior citizen at sa halip ay habulin ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Hinimok din niya ang publiko na magtipid sa paggamit ng gasolina at kuryente at bawasan ang mga hindi kinakailangang biyahe. Bilang pangmatagalang solusyon, iminungkahi ng mambabatas ang mas malawak na paggamit ng electric vehicles, solar panels at wind turbines upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa fossil fuels. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inclusive fuel tax relief at pagpapatupad ng anti-EPAL rules sa pamahagi ng fuel subsidy, pinanawagan ni Senador Erwin Tulfo. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa pamahalaan na tiyaking magiging patas at inklusibo ang planong suspensyon o pagbawas ng excise tax sa produktong petrolyo. Giniit ni Tulfo na hindi dapat limitado lang sa diesel ang posibleng suspensyon ng excise tax. Ayon sa Senador, dapat ding isama ang gasolina sa tax relief para matiyak na magbebenepisyo rin ang marami nating mga kababayan na gumagamit ng mga motorsiklo araw-araw para sa pagpasok sa trabaho at sa paghahanap buhay. Una nang sinabi ng Department of Finance sa kasalukuyan ng naghahanda ang DBCC at ang Department of Energy ng komprehensibong rekomendasyon para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isaalang-alang ang naturang usapin. Bukod dito, nagbabala rin si Tulfo laban sa pamumulitika sa pamamahagi ng fuel subsidy. Ginit ng senador na dapat mahigpit na ipatupad ang anti-EPAL provision sa 2026 General Appropriations Act o GAA at ang kaugnay na kautusan dito ng DILG na nagbabawal sa pakikilahok ng mga politiko at paglalagay ng kanilang pangalan o muka sa mga distribusyon ng tulong o anumang proyekto ng pamahalaan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpamigay kamakailan ng tulong tulad na lamang ng Family Food Packs o FFPs sa mga mangingisda ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o PCG sa katubigan sa Palawig Point, Zambales kasabay ng kanilang pagpapatrolya roon. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kagabyab na ang inisyatibang ito ay nakapailalim sa kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program na pinalawig dahil bukod sa Zambales at West Philippine Sea ay inilunsad na rin ito sa Quezon, Davao, Zamboanga at Jolo. Ayon kay Kayabyab, bahagi rin ito ng tinatawag na iCare Program o Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement na kasama rin sa pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda.
Samantala, sa gitna ng pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan, ay isa ang PCG, ani kayabyab, sa binigyan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito sa ating mga mangingisda at kabilang dito ang pagpapalawig pa sa KBBM at iCare programs ng PCG. So we will be sustaining this and we're very thankful sa mga kasama po natin mga ahensya at even yung Philippine Coast Guard Auxiliary po. So yan po ang gagawin po ng ating Philippine Coast Guard sa iba't ibang lugar at probinsya po. Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isabela Beslaku ng 8 MSMEs mula sa lalawigan ng Isabela ibinida sa Foodex Japan 2026. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Naipasindayag dagiti produkto at taraon when umakmakan dagiti micro, small and medium enterprises when MSMEs ti probinsya ti Isabela sa Jai Japan. 8 nga exhibitors ti nakipasat iti upat nga aldaw a Foodex Japan ang naglipas iti Biyernes, Marso 13 tapno mai-display dagiti food products dakan maijaya ka dagiti prospective buyers. Nangidaulo iti panangilukat iti Philippine Pavilion ni Philippine Ambassador to Japan Mylene Garcia Albano anang iyabkas mo ti suportar na kadagiti Filipino exporter kan regional enterprise at arigagay da mapalawa pa iti presensya da iti Japanese market. Nangipakita mo ti suportar na ni Governor Rodito Albano iti ganda ta maipakaamupay kadagiti sabali alahi dagiti produkto dagitoy an awagan kas Isabela Best Laku manipod kadagiti fruit wines, cacao based products, dagiti vegetable chips kanda dumapay a value added food products. Daytoy ti may kadwa a tawon ang nakipasot ti Isabela iti maysa kadagiti kadakkelan a food exhibition iti Asia iti panagtinulong ti Department of Trade and Industry Isabela kan ti provincial government iti koordinasyon da iti Center for International Trade Expositions and Missions nga isut Expert Promotions Arm ti DTI. Manipod iti syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Kasapatan sa supply ng petrolyo, binigyang kasiguraduhan ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Inyo na unay ti Baguio City Local Price Coordinating Council asan nga rumbeng agdanang dagiti consumer iti kanakurang ti supply iti petrolyo. Sigun kini Darren Longid, Public Order and Safety Division Chief ken kaming tinaso nga konseho nasa una nga itilaeng adan iti parikot kat iti howling iti petrolyo. Nasa una nga posible nga dakkel iti demand iti petrolyo isut gapuna nga adot ti kliyente iti howlers. Daytoy tinyapkas ni Longid bayat iti patungbalda nga monitoring iti 18 nga kangrunan nga gas station dito yung syudad ti Baguio. Inyeb kasmat ni Ralph Altian, personal iti Department of Trade and Industry kan kameng tinaso nga konseho apanggap iti patungpalda nga monitoring a masukimat no agtungtungpal ti gas stations iti pagalagadan iti Department of Energy iti staggered o panagnato iti presyo iti petrolyo. Imbinglay na nga agtungtungpal dagiti kadwan nga gas stations iti pamilin iti DOE nga maada iti nakita nga potential violation iti sumagmamano nga gas stations. Impeksa nga maipaayan ti DOE ti kopya ti resulta iti panag-monitor da. Imbalakad na kadagiti motorista bisitahan da iti website kan official Facebook page iti DOE tapno mamuanda iti schedule iti panakangato iti presyo iti petrolyo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena Cold Storage Facility na bahagi ng programang pang food security, target na itayo para sa mga magsasaka at mangingisda sa Odyongan, Romblon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez. Tinatarget na itayo ng pamahalang bayan ng Odyongan, Romblon na isang cold storage facility bilang bahagi ng programang pang food security para makatulong sa mga magsaka at mangingisda sa bayan. Ayon sa mabalid ng lokal na pamahalaan, pangunahing prioridad nila ang pagtulong sa sektor ng agrikultura at pangingisda upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Nakikipag-ugnayan na rin sila nila sa DA Mimaropa upang makakuha ng interbensyon para sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan. Malaking tulong umano ang cold storage facility upang maiimbak ang mga huling isda kapag may sobra supply sa harip na agad itong ibiyahe palabas ng bayan. Mas mabibigyan din ito ng proteksyon ang kita ng mga magsaka at mangingisda sa Odyongan. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Virac, policewoman na nagpasuso sa inabandonang sanggol sa San Andres, Catanduanes, patuloy na umaani ng papuri. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Padagos ang pag-ani ng mga positibong reaksyon sa ipinahiling na pagmakulog ni Patrolwoman Sheila May Rodriguez kan Catanduanes Police Provincial Office makalihis kaining atamanon ang sarong bagong silang na umboy na pigwalat sa irarong kan sarong puoning kahoy sa Sitio Lawag, Barangay Lictin, San Andres, Catanduanes kang March 11. Sigon sa report, anasambitan ng umboy ang nahiling na nakapatusan na sa kapote nin sarong concerned citizen kaya tulos ining inireport sa pulisya. Tulos man na responde ang San Andres Municipal Police Station kay banan ang Municipal Social Welfare and Development Office asin MDRRMO. Mantang pigaasikaso kan mga responder ang medical asin legal na proseso, nagtaumanin tulos na pag-aruga si Rodriguez sa nasambitan ng umboy sa paagi kan pagpapasuso nganing masyerto ang kamugtakan kaini. Pig-omaw man kan pamunuan kan GAT PPO sa pangingenot ni Provincial Director Police Colonel Elmer Sereno ang ginibo kan nasambitan ng pulis na sigon sa iya nagsasalamin sa diwa kang National Women's Month asin sa pagmakulog kan mga policewoman sa komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan, bayan ng Asturias at siyudad ng Toledo sa Cebu, nag-abiso laban sa abo dulot ng muling pagputok ng kalapit na bulkang Kanlaon sa Negros Island Region. Narito si Jessa Agua Ilanan para sa balita mula sa Cebu. Duha ka mga lokal na kagamhanan sa Sugbo nga anaa mag-atubang sa Negros Island Region ang mipagawas ug abiso batok sa posibleng epekto sa Sugbo sa subli nga pagbuto sa bulkang Kanlaon Domingo sa gabii. Una nang mipahimangno ang Toledo City pinaagi sa mayor niini nga si Mayor Joy Perales nga sila nakadawat og impormasyon mahitungod sa posibilidad nga mapadpad sa Western Cebu ang abo gikan sa ashfall subay sa pag-alboroto sa bulkang Kanlaon. Matod sa mayor, mas maayo nga magpabilin sa sulod sa panimay kun walay importanteng lakaw ug kun mugawas man magsulob sa face mask. Ang lungsod sa Asturias miluwat usab og susamang abiso pinaagi sa Public Information Office niini diin posible pod matud pa nga moabot sa ilang lungsod ang abo gikan sa ashfall sa pagbuto sa bulkan nga anaa mahimutang sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Kadtong dunay tandugon nga panlawas ilabi na tong may kalabutan sa baga ang mas angay nga magmatngon tungod sa posibleng epekto sa ashfall ngadto sa ilang kondisyon. Nasayran nga mao na kini ang katulong pagbuto sa bulkan karong tuig 2026 ug miagi na usab og daghan pang pag-alboroto sukad pa sa niaging tuig. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang Mindanao. Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 11 naghain ng reklamo laban sa isang resort na itinayo sa loob ng Mount Apo Natural Park. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Nagpasaka og reklamo ang Department of Environment and Natural Resources Davao Region batok sa usa ka inland resort sulod sa Mount Apo Natural Park sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur tungod sa giingong paglapas sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 kon RA 11038. Gisubmeter ang kaso sa opisina sa Provincial Prosecutor sa Digos City human giingong nagtukod ang resort ug mga estruktura sulod sa protected area nga walay clearance gikan sa Protected Area Management Board ug permit gikan sa DNR, lakip na ang o permanenteng estruktura duol sa Langan River. Sumala sa DNR, adunay unom pa ka resort sa maong lugar ang gikataktang kasuhan human wala nila gisunod ang notice of violation og cease and desist order nga gipagawas niadto pang 2024. Sumala sa ahensya nga kinahanglang manubag ang mga nakalapas aron maprotektahan ang Mount Apo Natural Park. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan, proyektong magbibigay ng disenteng tirahan sa mga sumukong rebelde na isa katuparan sa Agusan del Norte. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Pabalay program para sa mga former rebels o gitawag na karong Friends Rescued, dunay na po ka mga units nga nakumpleto. Ang proyekto dito gitukod sa 60 square meter nga luna sa Sitio Talaganahaw, Barangay Taluaw sa lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Gi-target sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Norte magtukod ang 30 ka mga housing units, diin dunay unang na po ka mga balay ang nakumpleto sukad atong December 2025 ug dugang napulo pa ka mga units karon ang kamulong gitrabaho. Ang pagpatukod sa mga balay giimplementar sa collaborative efforts tali sa Alpha Company, Charlie Company, Headquarters Service Company ug Engineer Equipment Maintenance Company sa 544th Engineer Construction Battalion, 52nd Engineer Brigade sa Philippine Army. Kabahin kini nga inisyatiba sa Reintegration and Rehabilitation Housing Program sa Agusan del Norte, pinaluyuhan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPAPRO. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, Barm Darul Ifta. Pinaghahandaan ang pagsasagawa ng moon sighting para sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Piyaka na nga pa Darul Ifta abang sa Moro Autonomous Region ni Muslim Mindanao kumadagla-taw ay pungulalan ni Ranso akap ni Tay ko ulan ko pulimpol sa nagawi ko Ramadan akipantag walong na kami sa March 19, 2026. Si ko Facebook post abang sa Moro Government na inaliran so akala nga paniran sa kipangulalan ni Ran kunyata sangkot to mapapantua gawi. Inaliran na pan aw pamakuha kaniyate so ulan ko walong na kami na ipungulalan sa Idul Fitr al-Mubarak khutbah walong na adjumata akipantag ko March 20 sa upman udi kaniya tay na makapsyon po nataw sa Idul Fitr khutbah na si kwalungan na Sabto. Si Mamo si President Ferdinand Marcos Jr. na piyamya kapirado na gawi so apya kalimdan yan a declaration yan na si kung March 20 na regular holiday nationwide kas lasla ko Idul Fitr o mga Muslim. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito lang nagtatapos ang bugson ng ating regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at segmentong balitang sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat sa record na $147.65 billion ang panlabas na utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2025, bunsod ng pagtaas ng foreign borrowings mula sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito ng 7.3% kumpara sa $137.63 billion noong 2024 dahil sa $3.29 billion na bagong bond issuances ng national government at $3.72 billion na inutang ng mga pribadong bangko. Sa kabila nito, bumuti ang external debt to GDP ratio sa 30.3% mula 30.9% noong nakarang quarter at mas mababa sa 31.5% pinakamataas ngayong taon. Nananatiling pinakamalaking nanghihiram ang pampublikong sektor na may $94.87 billion habang $52.78 billion ang hawak ng pribadong sektor. Pinakamalaki ang utang sa bond holders at note holders na $48.95 billion, kasunod ang multilateral lenders tulad ng International Bank for Reconstruction and Development o IBRD ng World Bank at Asian Development Bank o ADB na may $41.39 billion. Japan ang nangungunang bilateral creditor na may $16.58 billion. Bumaba naman ng $1.44 billion ang external debt kumpara sa nakarang quarter dahil sa pagbebenta ng non-residents ng $2.28 billion na Philippine debt securities at epekto ng mas mahinang dolyar. Ayon sa BSB, bahagyang bumuti ang debt manageability kahit bumagal ang ekonomiya sa 4.4% dahil sa kontrobersiya sa flood control projects. Umakyat sa $26.8 billion ang short-term debt, ngunit higit na natatakpan ito ng record na $110.83 billion sa gross international reserves. Bumuti rin ang debt service ratio sa 8.3% mula 11.5% noong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng updated fare guide para sa mga provincial public utility bus kasunod ng pagpapatupad ng bagong provisional fare increases noong Biyernes. Ang updated guide ay alinsunod sa kautosang inilabas noong Marso 13 na nag-aproba ng dagdag pasahe para sa iba't ibang klase ng provincial buses. Ayon sa LTFRB, nakapalob na sa bagong fare guide ang lahat ng aprobadong adjustments upang matiyak ang pare-parehong pagpapatupad sa lahat ng operator at ruta. Sa ilalim ng bagong gabay, magpapatupad ng dagdag na 35 sentimo kada kilometro ang air-conditioned, super deluxe at deluxe buses. Mas mataas ang dagdag na 45 sentimo kada kilometro para sa luxury buses. Para naman sa ordinary provincial buses, tataas ng piso ang base fare at magdaragdag ng 30 sentimo kada susunod na kilometro. Pinapaalalahanan ng LTFRB ang mga operator na sundin ang updated fares at ipaskill ang mga ito sa loob ng kanilang mga unit. Hinihikayat din ang mga pasahero na i-verify ang tamang pasahe at i-report ang anumang overcharging sa opisyal na channels ng LTFRB.
Tiniyak ng ahensya na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng commuters at operators sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa mundo. Ang fare adjustment ay kasabay ng patuloy na tensyon sa Middle East matapos ang airstrikes ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang perang ipinadala ng Overseas Filipino Workers o OFWs noong Enero, kung saan umakyat ng 3.5% ang cash remittances sa $3.02 billion mula $2.92 billion noong nakarang taon. Ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nananatiling pangunahing pinagmumulan ng remittances ang Estados Unidos, kasunod ang Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom at United Arab Emirates. Pati personal remittances na kinabibilangan ng cash sa bangko, padala sa informal channels at remittances in kind ay tumaas din ng 3.5% sa $3.36 billion mula $3.24 billion noong Enero 2025. Ayon kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Takandong & Company, nagpapakita ang pagtaas na matatag pa rin ang kita ng OFWs. Sinabi niyang nakakatulong ang mahinang piso at matatag na overseas employment sa patuloy na pagpasok ng remittances. Gayunman, nagbabala siya na maaaring magkaroon ng buwang-buwang pag-uga dahil sa tensyon sa Middle East. Dagdag ni Ravelas, mananatiling positibo ang full-year remittance growth, maliban na lamang kung mauwi ito sa malawakang pagkawala ng trabaho o pagkaantala ng padala. Pinayuhan niya ang mga pamilya na maging maingat sa paggastos, palakasin ang ipon at bawasan ang utang sa gitna ng patuloy na global risk. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang matatapos ng NLEX Corporation ang Section 1A ng NLEX C5 Northlink Segment 8.2 pagsapit ng Hunyo at nakatakdang magsimula ang operasyon sa Setyembre. Ayon kay NLEX President at General Manager Luis Reñon, nasa 60% na ang konstruksyon ng proyekto. Sinabi rin ni Reñon na pinag-uusapan na ang pagpapalawig ng proyekto mula Mindanao Avenue hanggang Congressional Avenue. Mas mataas umano ang magiging gastos nito dahil sa right-of-way requirements kaysa sa actual na konstruksyon. Ang NLEX Corporation na nasa ilalim ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, ang operator ng North Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway at NLEX Connector. Kapag natapos, kokonekta ang Section 1A sa Mindanao Toll Plaza at Quirino Highway sa pamamagitan ng isang elevated expressway na itinayo sa ibabaw ng Mindanao Avenue at Tuliahan River. Mag-ooperate ito ng 24/7 para sa lahat ng klase ng sasakyan at inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 11,000 motorista kada araw na magpapaluwag sa trapiko sa Quirino Highway at Mindanao Avenue. Saklaw ng buong NLEX C5 Northlink ang 11.3 kilometer at magsisilbing mahalagang corridor na magdudugtong sa hilaga at timog ng Luzon sa pamamagitan ng silangang Metro Manila. Noong nakarang taon, nakipag-partner ang NLEX sa China Road and Bridge Corporation para sa konstruksyon ng Section 1A na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. Ang Metro Pacific Tollways Corporation ay tollway unit ng Metro Pacific Investments Corporation, isa sa mga subsidiary ng Hong Kong-based First Pacific Company Limited. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-16 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 55 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 44 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 63 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 61 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 89 na sentimo. Nasa 68 piso at 8 sentimo ang euro, 43 piso at 40 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 87 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa pandaigdigan tennis rankings matapos umakyat sa career high na number 29 sa pinakabagong talaan ng Women's Tennis Association o WTA bago ang Miami Open. Umangat ng 3 pwesto ang 20 anyos na Pinay mula number 32 matapos ang kanyang round of 16 finish sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Nagkaroon si Ayala ng first round bye sa WTA 1000 event bago talunin sina Diana Yastremska sa isang dikit na 3-setter at 4th seed Coco Gauff na nag-retire sa ikalawang set. Natalo siya kay 14th seed Linda Noskova sa susunod na round. Malakas ang naging kampanya ni Ayala sa Middle East at Estados Unidos na nagbibigay sa kanya ng malaking kumpiyansa papasok sa ikalawang bahagi ng WTA, ang Sunshine Swing. Sa Miami Open, ngayong linggo, seeded 31st si Ayala at nasa lower half ng draw na maaaring magresulta sa maagang matchup kontra world number 3 Iga Swiatek. Parehong may first round bye sina Ayala at Swiatek at naghihintay na makakalaban sa round of 64. Kapag parehong nanalo, magtatapat sila sa round of 32, isang rematch ng Miami Open quarterfinals noong nakarang taon kung saan tinalo ni Ayala ang 5-time Grand Slam champion. Espesyal ang Miami Open para kay Ayala dahil dito siya unang sumabog sa international spotlight noong nakarang taon nang talunin niya ang ilang Grand Slam champions bago matalo sa semifinals. Nasa kanyang landas ngayon sina Clara Towson, Carolina Muchova, world number 9 Victoria Moboko at rising star Mira Andreeva. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan nang nagpaalam ang Gilas Pilipinas sa kanilang World Cup bid matapos humarap sa 105-74 na pagkatalo kontra South Korea sa FIBA Women's World Cup 2026 qualifying tournament sa Lyon nitong linggo. Kahit pa kumamada ng 26 na puntos si Casey De La Rosa, hindi nito naisalba ang Nationals mula sa isang pangmalawakang pagkatalo habang sinelyuhan ng Koreans ang kanilang pwesto sa World Cup sa Berlin. Sandaling nagkaroon ng 4-0 na abante ang Gilas, ngunit agad na bumawi ang South Korea at tuluyang umarangkada. Umabot pa sa 35 puntos ang kanilang kalamangan sa likod ng mainit na 3-point shooting. Umiscore sila ng 19 na 3 sa kabuuan. Pinangunahan ni Lisiol Kang ang tirada mula sa labas, kumonekta ng 8 3-pointers at nagtapos na may 24 na puntos habang 5 pang Korean players ang nagtala ng double-digit scoring.
Nagambag din si De La Rosa ng 9 na rebounds at 3 blocks habang may 13 puntos si Janine Pontejos. Nananatiling walang panalo ang Gilas sa 4 na laro sa qualifiers. Susubukan ng Nationals na tapusin ang kampanya sa magandang paraan sa kanilang huling laban kontra Colombia sa Martes, Marso 17. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mistulang papalapit na sa dapit hapon ng kanyang karera si Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. matapos matalo via 8th round technical knockout kay Riku Masuda ng Japan sa kanilang World Boxing Association o WBA Bantamweight Title Eliminator nitong linggo sa Yokohama, Buntay. Sinubukan ng 43 anyos na dating 4 Division World Champion na makipagsabayan, ngunit nanaig ang mas bata at mas agresibong si Masuda. Napilitang ihagis ng kampo ni Donaire ang tuwalya, may 1 minuto at 12 segundo pa sa round matapos mabugbog ang Pinoy at duguin dahil sa hiwa sa kanang kilay mula sa accidental headbutt sa ika-6 na round. Bumagsak si Donaire sa ika-7 matapos tamaan ng malakas na left straight at agad sinundan ni Masuda ang pag-atake sa ika-8 dahilan para itigil ng corner ang laban. Sa panalo, nakuha ni Masuda ang isa pang pagkakataon na hamunin si WBA Bantamweight Champion si Iya Tsutsumi. Bumagsak naman sa 43 wins at 10 losses ang record ni Donaire, isa sa pinakamatagumpay na boksingero sa kasaysayan ng Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab sina LJ Gonzalez at Robert Bullock sa endgame upang igiya ang NLEX sa 112-105 panalo kontra Magnolia para sa mainit na 2-0 simula sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Inare Center, Montalban nitong linggo. Naghatid ng mga kritikal na tira sina Bullock at Gonzalez sa huling minuto upang mapigilan ang matinding paghahabol ng hotshots. Kumonekta si Bullock ng mahalagang 3 bago i-assist si Shawnee Winston para sa isa pang 3-pointer. Sinundan ito ni Gonzalez ng isang napakahalagang steal na nagbunga ng breakaway dunk ni KD Lalane para tuluyang iselyo ang panalo. Pinaunahan pa rin ni Lalane ang NLEX sa 24 na puntos, 11 rebounds at 3 blocks kahit na nalubog sa foul trouble sa payoff period. Nagambag si Bullock ng 14 na puntos, 5 rebounds at 5 assists, habang may 13 puntos, 7 rebounds at 3 assists si Gonzalez. Nagbigay din ng solidong suporta ang iba pang Road Warriors. May tig-14 sina JB Baquio at Winston, 13 si Kevin Alas at 11 si Anthony Semerad. Pinaunahan ni Noni Omot ang Magnolia sa 32 puntos, 9 na rebounds at 6 na assists, habang 21 at 23 puntos ni Jerome Lastimosa ay nanggaling sa first half. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, walang nakapigil sa De La Salle University sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament matapos nitong kompletuhan ang first round sweep sa 4 na set kontra sa back-to-back defending champion National University 25-21, 25-19, 19-25 at 25-17 nitong linggo sa Mall of Asia Arena. Tinapos ng Lady Spikers ang unang round na may malinis na 7-0 record, ang unang nilang perfect start mula pa noong season 85 kung saan sila rin ang nagkampiyon. Natapos din nila ang 5-game losing streak laban sa NU, ang una nilang panalo kontra Lady Bulldogs mula pa noong Marso 16 taong 2024. Ayon kay head coach Ramil De Jesus, matagal nilang pinaghandaan ang laban ngunit marami pang mangyayari sa torneo.
Pinakamahirap na laban ng Lasal sa first round ang 5-set win kontra Adamson University. Laban sa NU, agad nilang binawi ang momentum matapos matalo sa third set, rumatsyada sa 15-3 simula sa fourth set at tuluyang tinapos ang laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang segmentong Balitang Sports at maging ang Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Narito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.